Kristo sa ating po ito. Magalang ulit po tayo magbunyi sa ating buhay, sa ating kalagayan, sa ating inaasahan, at sa mga bagay pa na pinangako ng Diyos sa bawat mananampalataya. At para sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa aklat ni Santiago ay nasa chapter 3 na po tayo. I hope na marami na po tayong natutunan as the Spirit revealed about the meaning o anong gusto na iparating sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangangaral ay na dagdagan ang ating mga kaalaman at na pa-practice natin po ito. Dahil kailangan din po natin ang mga practical learning. Right? Kaya combine. Hindi lamang po tayo sa spiritual na bagay, hindi kailangan din sa practical ay makita nila para maging totoo. No? Kaya ang pananampalataya natin, talagang may bunga po yan. Okay? Lalabas at lalabas po yan. Kaya ang ating pag-uusapan ay regarding sa so small yet so powerful. Ang ating mga dila. I remember una nating pagtawid sa CCC, ay ito yung kanilang topic ng James. Hindi natin maumpisahan. Kaya with that, ay pinahintulutan po ng Diyos na tayo po ay maumpisahan din po nito. Tandaan po natin, mga kapatid, as we look again our text in James chapter 1, verse 26 up to James chapter 3, verse 1 hanggang verse 12, habang tinitignan po natin, ay makikita po natin po dito na ang banal na espiritu ay gumamit ng mga maraming tao to address those spiritual truths. Hindi lang isa. Maybe some of us, some of you, ay ginagamit din ng banal na espiritu sa mga tao din na hindi nakakaabot sa panahong iyon. Sa kapanahonan po natin, some people use para may address po yung mga katotohanan na dapat matutunan po natin. Like yung the author of Hebrew, book of Hebrew, ay dito ay pinapatungkulan regarding po doon sa atonement of Christ in His priesthood. Kapag kukunin po natin ang kabuuan po noon. Ayun po yung sinasabi po doon. While John, the book of John, hindi yung first John, hindi yung gospel, ay dito naman, makikita po natin kung paano niya inayos, paano niya dinidevelop yung doktrina ng deity of our Lord and of course, yung pagmamahal ng Diyos sa tao, sa kanyang mga iniligtas. While James ay patungkol naman sa practice aspect of our walk with Christ. Kaya dito, ang tawag sa kanya, James the Just. Kaya yun ang tawag sa kanya because nakikita nila, ito yung tinuturo niya na habang lumalakad bilang Kristiyano, nakikita niya yung kanyang kabutihan, yung kanyang pagiging banal, yung kanyang paglakad bilang Kristiyano. Kaya mahalaga po sa atin bilang mga Kristiyano yung paglakad po natin kasi doon po tayo tuturingan. At talagang kasi hindi naman nila alam na ikaw ay magaling sa salita ng Diyos di ba? Pakialam nila doon. Hindi naman nila nakita po yun. Ang tinitignan nila, of course, sa isang tingin, just tong taong ito. No?
banal ang taong ito, matuwid ang taong ito. Kasi nakita nila ang lakad, right? Yung lakad ng isang tao. Kaya si James, maaring ito ang kanyang nilalakaran. Kaya ang tawag sa kanya ay just, no? Mabuting tao, matuwid na tao. So, after dealing with the subject of works and the relationship to faith, now James turns his attention. Nakita niya, nag-switch siya kaagad. Nakita niya yung attention kung saan yung labis na pananalita. Nakita niya wala nang control ang mga bibig, lalo ng mga Kristiyano. Kaya nag-switch po siya kaagad at nakita po niya yun. That's why he gave an attention para sa mga Kristiyano. Kaya makikita po natin, one of the key evidences, patunay po ito na meron nga pananampalataya is yung controlling your tongue. Right? Kapag meron kang pananampalataya, paniniwala sa anumang bagay, something na meron kang control. Dahil yun yung pamumuhay mo, yun yung gagayahin mo. Lalo na sa mga Kristiyano. Diba? Wag lang yung maging madaldal po tayo when it comes to gospel. Pwede po yun. No? Kahit ubusin mo yung lakas mo sa kasasalita, okay lang. Basta para sa gospel. Pero yung mga bagay, we should control our tongue. Kaya, genuine faith. Okay? Remember, genuine faith produces good works. Hindi lamang po good works, kundi it also controls a person's words. Kasi, ang dila ay pwedeng gamitin para parangalan, purihin ang Diyos, at hindi pwedeng gamitin para ito ay to dishonor our Lord. Pag ginamit natin yun, walang automatic na parusa. Dati, pag masyadong matabil, sasabihin ko, putulin ko din ako. Okay? Buti, walang ganon. No? Diba? Kaya, alimbawa, ang mga Kristiyano, kapag nagkwento o nagbigay ng mga biro o mga bagay na hindi makatotohanan, or even a half-truth and even gossip, ay tandaan po natin, yan po ay hindi nakakabuti para sa atin. Right? Kasi dapat mag-ingat po tayo because sabi po ng verse 2, we offend. Right? We offend all. Or we all offend. Di ba? Maaring maka-offend ka, maaring ma-offend po tayo. So it means we are guilty of misusing the tongue. Okay? Sa mensahe pong ito ay maaaring mag-apply para sa atin. Ang Biblia, bakit binanggit ko ito? Because this is very important. No, a great importance, especially in a matter of tongue. Kasi kung hindi ito importante, hindi na ito babanggitin, di ba? Pababayaan na lang. Total, nasaktan lang naman. Pero sabi ng Biblia, ay isang maliit na bahagi ng ating katawan, pero napakalaki ang magiging bunga po nito. So, makikita po natin, ang bibig ay maaaring magsalita, magbibigay ng blasphemy or anything na sasabihin po ng bibig po natin. Kaya ang isang tao ay hindi mga natatakot. Hindi sila
they did not hesitate. No? Hindi sila natatakot to assassinate. No? Sometimes, mayroong mga character assassination, di ba? Pinapasama ang mga tao. So, ibig sabihin, kahit sabihin mong Kristiyano ka, sometimes ay nagagawa po natin to assassinate the character of your fellow believers. Nagagawa po yun, nangyayari po yun. Sa mga Kristiyano, lalo kapag galit na galit tayo, kung ano na lumalabas ang dila po natin. At maaaring nakita po ito ni James, that's why he made the topic about the tongue. Tingnan po natin kung ano ang sinasabi ng message na ito. Nakakita na ba kayo ng lapida? Na nakalagay doon, this body lies. No? Nung namatay siya, saka lang tumigil ang kanyang bibig. Ibig sabihin, through his life, her life, ay talagang walang pakundangan ang kanyang bibig. Either good or bad. Kaya natigil lang nung siya mamatay. So, makikita po natin na napakahalaga ang mga bagay pong ito. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay marites natin, no? Siya sometimes ay naasar din. Okay? So, anong gagawin po natin? We must have great care, no? Para sa atin. Okay na sana kung gagamitin natin sa prayer. Hindi ko tayo makapag-pray ko. Kunti nga lang yung prayer natin, di ba? Hindi natin nagagamit yung dila po natin. 3 minutes, 2 minutes, pagod na tayo, di ba? Okay lang sana kung hindi lang mo, magagamit po natin sa prayer, kahit mapagod ka dyan, at least nagamit po natin sa magandang paraan. Di ba? Walang masama po yun. Pero kung beyond that, ay may mga iba pa, ay masama na po yun. Kaya necessary na dapat po natin makita, mabantayan ang ating mga bibig. Because mananagot po tayo po dyan. Because the power of tongue, katuloy nun, ay makapangyarihan. There's a power of our tongue. So, tingnan po natin. Right? Tingnan po natin kung ano ang sinasabi about this. Many of you have almost na pinagsasabihan po tayo, ikaw ay tumigil ka na. Because sometimes our words ay merong kapangyarihan po yan. Diba? Kapag isinumpa mo yung tao, ay maaaring mangyari sa kanya yun. Kasi tatandaan niya yun eh. Pero kung pagpapala ang sasabihin po natin sa kanila, tatandaan niya rin yun na mangyari. Eh, yung sinabi mong masama, tatandaan niya rin yun. Dahil magbibigay sa kanya yun ng ring. O baka mangyari sa akin yun, yung sinabi ng taong ito. Kaya pinag-iingat po tayo. Kaya sabi po ng verse 6, before we have to examine, no? Bago tayo magbitaw. Kaya si James ay he wants to examine. Okay? Na dapat po nating matutunan sa hapong po ito. Kaya tandaan po natin, kapag hindi po natin naunawaan, naintindihan ang mga bagay pong ito, there's a problem. Right? Bakit lumalabas po yan sa bibig mo? So, it comes from our heart. It goes from our mouth. Kaya kung ano yung laman ng puso mo, yung nalabas ng dila mo, yun ka. Yun tayo. Kasi sa dila nang gagaling yun, ay sa puso nang gagaling po yun eh. Kasi ang dila po natin, neutral po yan eh. Gagaya na lang yan kung ano yung binubulong
ng puso po natin. Okay? Susundan niya kung ano yung order ng ating mga puso. Okay? Yan ang gagaling sa puso po natin. Diba? Kaya kung anong sasabihin ng puso natin, yun din yung lalabas. Sa puso, sa dila po natin. That's why James is telling us that whatever in the heart comes out of our mouth. Okay? Galing sa dila. Okay? Yung dila daw, the tongue is our organ of speech. Okay? The tongue is used to articulate words. Diba? Kung walang tongue, sino magtuturo sa atin? Kung walang magsasabi, kaya napakahalaga po ito. Without the tongue, hindi makakapagturo kung sino man yung mga nagtuturo. Or any. Sino man ang mga taong yan, kapag walang dila, ay hindi makakapagturo o makapagbibigay ng anuman kuman. Kapag wala akong dila, ay paano ako makakapag-extort? Pag wala akong dila, paano ako makikinig kung ano yung gusto niyong gawin? Di ba? Hindi ako makapag-review kung walang dila. So, with that, yung mga issue could not be solved. Without our tongue, our communication would be reduced to grunts and groans. So, hindi pala problema ang bibig o ang dila. No? Puso pala. Puso pala. Diba? Kapag masamang puso, masamang dila. Kapag mabuti ang puso, ganoon din eh, di ba? Pag mabuti ang lumalabas. Pag masamang lumalabas. So, una, tignan po natin. That's why James addresses this subject sa ating text because this is very important of controlling the tongue. Kasi sabi po ng James chapter 1 verse 26, kung sino man sa inyo ang mga religious person at hindi niya mapigilan ng kanyang bibig, ay dinadaya niya ang kanyang puso. Ibig lang sabihin, yung pagiging religyoso mo ay walang kwenta. Baliwala. No? Baliwala. Wala kang kwenta. Yun ang ibig sabihin po, no? Kasi dila mo yan eh. Puso mo yan eh. So, wala kang kwenta. No? So, dito sa James chapter 3, verse 1 hanggang verse 2, sabi po niya, my brethren, be not many masters, knowing that you all shall receive the greater condemnation. For if in many things we offend all, if any man offend not in word, the same is perfect man, able to subdue the whole body. Kaya walang sino ang makapagsabi na isang ordinaryong tao ay makontrol niya ang kanyang bibig. So pinagsasabihan po dito, kahit mga Kristiyano ay hindi mo kayang kontrolin ang iyong bibig. So it means ang puso, nalinis naman ang puso natin, diba? Or something na meron pa na dapat linisin ng banal ng dugo ng ating Panginoon. Kasi kapag ang puso malinis din ang maganda rin ang takbo ng katawan natin. Sabay po yan. Okay? So, again, James says that it's a hard problem. Balikan ko natin.
ang kasabihan in James chapter 1 verse 26. Okay? If any man be religious, okay, biglang sabihin ay baliwala ka pag sinasabi mo na ikaw ay religious. Di ba? Maraming nakikita po natin. They are acting as very religious people. Pero siyempre, tinitignan din natin. Tignan ko nga kung ano talaga ang sinasabi na religious siya. Pero behind that, ay makikita po natin kung ano yung kinakalabasan. Okay? Kaya pinag-iingat po tayo ni James, lalo na sa pagtuturo. Kaya sinabi ni James ay don't be all teacher. Okay? Sometimes, hindi natin nababantayan. Kaya lang, may paalala that we must be careful. Dahil minsan, ang mga nagtuturo ay mas matindi ang kanilang magiging parusa. Kasi marami siyang madadaya, marami siyang maluloko. Kaya mas malaki. Okay? Okay, bakit? Anong dahilan kung bakit mas matindi ang kanilang pananagutan? Because yung influensya na kanilang binitawan, the amount of their influence. We have to be careful dahil ini-influensyahan po natin ang mga iba. So, a teacher is responsible to teach the truth. Kaya responsibilidad mo na ituro ang katotohanan, never to remix or mix any personal opinion and of course, mga kalokohan. Kung magtuturo ka, kailangan nakabase lang talaga sa sinasabi ng Biblia para iwas po tayo para sa pananagutan. Kaya ang teacher, kung sino man yung mga nagtuturo, dahil sila yung mga nagdadala ng katotohanan, they are expected to live what they teach. Practice what you teach. Ayun lagi ang narinig po natin. Okay? Lalo na kapag sinasabi mo na ikaw ay isang religious, isang Christian teacher. Christian teacher, di ba? Kailangan ingatan natin po yun. Okay? Dahil titignan po nila yung lifestyle na nagtuturo. Dapat yung lifestyle po natin mas match in our teaching. Okay? Kaya mga kapatid, sa sino man ang mga nagtuturo, there are three things to ask ourselves before you teach. Una, do I believe what I am teaching? Naniniwala ko ba yan? So, aaralin mo po yan. Meron bang conviction na inyong nakikita? Or do I live this? Kasi makikita yung credibility mo. Titignan nila yung credibility mo kung talagang totoo. Or itong bagay bang ito ay magbabago ng buhay na itinuturo ko, especially sa akin, positive man, di ba? Yun yung mga bagay na dapat natin makita kapag inaangat po natin na tayo magturo. Kaya nga pinapatungkulan po dito dahil ang bigat is okay? Tandaan po natin na dapat natin pagsumikapan because ang tinuturuan po natin ay mga tao ng Diyos po yan. Kaya, mga mananampalataya po yan. Lalo na kapag mga bago pa yan. Dapat po natin i-guide. Tapos may gagayad po natin sila ng mga hindi totoo. Mapapahamak po yan. Okay? Kaya mas mabigat, mas stricter ang judgment
ng siyang nagpapaliwanag. No, tingnan po natin, gaano kahalaga at kaimportansya ang isang dila. In verse 3 hanggang verse 5, right? Huwag nang babasahin, nakita na natin. Baka hindi natin matapos kasi nangangabahan. Tandaan po natin, the tongue or the power of our words is important for 3 reasons. Bakit? Ang dila ay makapangyarihan. Bakit? Because the tongue has the ability to change people and behavior. Right? Napakahalaga po yun. That's why James gives an analogy, comparison. Kinumpara nga niya eh. At in-expound niya po dito in verse 3. Yung yung muso ng kabayo. Kapag tinalian po natin po yun, ay pwede po natin siyang ibaling. Ganun din po ang isang barko. Kapag ginamitan, yung analogy, yung barko na kasinlaki ng 10 palapag na barko, kayang igay ng maliit na timon. Doon kinukumpara ang dila. Kaya po niyang idirekta kung saan niya gusto. So, makikita po natin, the tongue is small but defiles the whole body. So, anong application po dito? Ano yung makikita po natin application po dito? In chapter 3, verse 6, ay nandoon. Ang sabi kasi dito, the tongue is a fire, a word of iniquity. So is the tongue among our members ay pinaparumi niya ang buong katawan po natin. At yan ay sinusunog sa apoy. Okay? Biro mo yung malit na ay pwede po niyang sunugin ang isang buong forest. Gubat. Imagine yung comparison po nun. Alam niyo ba, nagtataka po tayo bakit nasusunog ang bundok, ang mga gubat. Wala naman nagsunog kasi delikado yun eh. Binabantayan ng forest ranger yan eh. Bakit nasusunog? Kasi merong maliit na bote na nabasag na kapag tinamaan ng sinag ng araw po yun, mag-aapoy yun. Mag-spark yun. So ganun tinuturing ang dila po natin. Can spark, can cause a forest fire. So it means the tongue is powerful and can be positive or negative. Ibig lang sabihin, it can build people or it can tear down people. Pwede niyang sirain ang buhay ng isang tao at pwede rin niyang pangatin ang buhay ng isang tao. Right? Ganun po, ka-powerful ang dila. Okay? Salam tayo dahil may dila tayo. Bagamat ay delikado, pero nakokontrol na natin. Yung mananampalataya kay Kristo ang pwedeng makontrol ng dila, but some meron, pero hindi nagtutuloy dahil by conviction o by conscience ay tinitira tayo. No? Bad dyan, Kristiyano ko pa naman, tapos ganyan mga dila. Right? So, pangalawa, tongue is dangerous in verse 5. Bakit ganito? The tongue is a fire. The tongue is a fire, not a smile. No? Hindi daw smile ang tongue. Kasi sabi ni James, that's not like a fire. He did not say that like a fire, kundi but as a fire. Parang apoy. Bakit ganun? So it means James described the tongue as a world of iniquity. Yung dila po natin
ay ikinukumpara ito ng sanlibutang makasalanan. Ganun pala ano ang dila po natin. Yung illustration po ni James, it is a graphic illustration. Graphic, bakit? Kasi ang sanlibutan ay puno ito ng kasalanan. So it means James says that the tongue is also full of iniquity. Puno ng kasamaan, ng dila. Okay? Tapos, dyan ang gagaling lahat. Dyan ang gagaling. Dyan narinig lahat. Okay? Tapos, pagsasamahin po natin, mimix natin, wala nang maniniwala po sa atin. Diba? Sometimes, dyan pa nang gagaling about blasphemy, some things ay nagkakagulo na. So, it means, ang dila pala ay ibig lang sabihin, it is the word, utter, and chaste words. Nandyan yung galit, nandyan yung kasinungalingan, nandyan yung backbiting, nandyan yung mga tail-bearing, lahat na. Sinakop na lahat. So it means, pinapahintulad lang na ang dila natin ay kapantay ng sanlibutan. Ganyan pala ang dila, napakaliit, pero katumbas niya ay buong sanlibutan. Nagpatuloy pa si James that the small tongue defiles the whole body in verse 5. The whole body. Tandaan mo natin. Ang body po natin now as we Christian now, ang katawan po natin is the temple. No? Tahanan na po yan. It's the temple of God. Okay? At nadudumihan po yan when we use our tongue. Ginagamit natin po yan, tapos gagamitin po natin just to hurt somebody or someone. Yan, talagang lalabas sa mga bagay po yan. Okay? Kaya kapag nagsalita po tayo, ay hindi mo na pwedeng i-reverse. Okay? Hindi mo na pwedeng ipunin pa. Example, ang isang babae, nagchismis po siya, isang tao. No? Binalikan siya. Kinastigo siya. Humingi siya ngayon ng ano ang gagawin ko para makabawi. Sabi niya, kapag nagtapon ka ng bulak ng unan, siyempre, tinapon mo yun, kumalat lahat. Gagawin mo, kunin mo lahat, ipunin mo lahat. Isa-isa. At ibalik mo dyan sa unan niya, ang mga bulak. Sabi ng babae, it's impossible. Hindi ko pwedeng gawin ko yun. Hindi ko na alam sa sana kung tayo mga klasa. So, ganyan din ang ginawa mo. Hindi mo na pwedeng ibalik yung sinabi mo, yung ginawa mo. Okay? Hindi mo na magbabalik pa. The damage is done. Ibig lang sabihin, ingatan po natin yung bagay ng sasabihin po natin. Dahil once we say something, we cannot put it back. Okay? Once we see something, no more atonement to repay the hurt that's done. No, wala na. Right?
Buti na lang, meron tayong Panginoon na kahit nakakapagsabi po tayo ng mga bagay, siguro naman, hindi pa tayo Kristiyano, hindi tayo maingat. But there's Christ na nagbigay ng atonement sa mga bagay na gawa po natin. Pero ibig lang sabihin dito, kapag tayo na po ay Kristiyano na, huwag na natin gagawin because yan po yung magiging resulta po mo. Why? Because the tongue is indicative. Anong ibig sabihin po nun? The tongue reveals our heart. Sabi po ng 9, hanggang verse 9, hanggang verse 10. Diba? It reveals because a person's speech reveals their true character. Dahil ang salita po natin, yan ay parang isang timba na kung saan ay nanggagaling sa puso. Di ba? Kaya hindi natural ang isang Kristiyano na ang kanyang bibig ay gamitin sa parehas na bagay. Okay? Na siya ay magsalita ng masama or magsalita ng words. Tapos the same voice para purihin mo ang Diyos. Kaya hindi na natural sa isang Kristiyano pa na ang mga salitang iyon ay lalabas sa mga bibig po natin. And yet, pati yung dila mo, dyan din lalabas yung petition mo sa prayer. Nananalangin ka na pagpalain ang iba. Tapos dyan din lumalabas sa bibig mo to bring sorrow to others. Diba? Diyan lalabas yung mga bagay. Kaya hindi po natural, sabi ni James. Kaya nga sabi niya, it ought not be so. Hindi dapat na mangyari sa isang Kristiyano. Now, in verse 11 hanggang verse 12, dito ipinakita ni James yung point. Okay? Sabi po doon sa English, sa King James Version, that a fountain sent forth at the same place sweet water and bitter, can the fig tree, my brethren, bear olive berries, wither a vine, figs. So can no fountain both yield salt water and fresh water? Hindi pala pwede. Hindi po pwede na isa lang ang labasan. Diba? So it's not unnatural for a fountain to produce sweet and bitter water. Kaya nga imposible ang isang tinatawag na fig tree to produce other fruits but figs. Kaya imposible na isang Kristiyano ay lalabas sa kanyang mga bagay na ito. Diba? Hanggat maaari nga, paggising po natin, hanggat maaari, ang unang lalabas sa dila po natin, sa bibig po natin, na ipatungkol sa Panginoon. The rest, pwede nang tigilan. Pero, paggising mo, yun kaagad, ay talagang dire-diretso na yun. Diba? Sometimes, nangyayari yan. Kapag nagsabi ka na ng masama, dire-diretso na yan. Kaya, hindi daw natural sa isang Kristiyano na gamitin ang kanilang dila o anumang salita na
purihin ang Diyos at i-down ang isang tao o i-random ang isang tao. Okay? Ang sabi ni James, our tongue reveals also our spiritual condition to those around us. Husgahan ka ngayon ng nakapaligid sa iyo kung ano ang merong spiritual na buhay meron. Diba? Husgahan tayo. Kala ko ba spiritual man? Yun yung narinig po natin. Kasi makikita nila yung condition mo bilang nagsasabi na ikaw ay spiritual man or mananampalataya. So James ay merong tatlong bagay na sinasabi po dito. First, the tongue defiles. It defiles the whole body. No? Yan, no? Papasama sa atin. Umusgan ka talaga. Kahit sabihin mo, hindi ka gumagawa ng akto, pero kung ano ang lalabas ng bibig mo, yun din yung gagawin ng kamay mo. Ano yung bulong ng bibig mo, gawin din ng kamay mo. Okay? It defiles. It is not natural for the tongue to praise God and hurt others. Okay? Pangatlo, the tongue display. Yung bibig po natin, nagpapakita kung sino ka, and display you, what you are. Hindi mo na kailangan ng x-ray. Hindi natin kailangan ng x-ray para makita kung sino ka. Para makita kung ano ang puso po natin. Buti nga, wala pang machine na magdidetect kung anong klase ng pagkatao po natin. No? The word of God ay pwedeng maging x-ray po yun. Kaya kung ano ang sinasabi ng dila mo, masama man yan o mabuti, ay it reveals, it displays what you are. Hindi na kailangan ng x-ray kasi makikita nila kung ano ang puso mo. Kaya kung gusto mo makita o mabalatan ng isang tao, just to listen to her or to him. Makinig ka lang sa kanya kung ano yung sasabihin po niya. Kung ano yung lalabas ng kanyang sa kanyang bibig, sa kanyang bunganga, makikita mo na kung sino po siya. Okay? Malalaman mo na kung sino po siya. With that, dahil mabigat kung anong dinadala po natin, so paano po natin mababago ang ating dila o ang ating puso. At alam na po natin na tayo po ay napatawad na po ng Diyos sa mga kasalanan. Pero bakit binanggit pa rin ni James? Kasi dito yung ugat ng lahat ng bagay. He wants us to take or to see kung ano ang dapat po natin gawin. Di ba? Kung yan ay nasabi mo o nasabi na natin kasi hindi na natin gawin, wala namang problema yun. Dahil ang sabi naman ng Bible just to repent, ask God forgiveness, is faithful and just to forgive. Di ba? Sometimes hindi umaamin. Wala naman akong sinasabi. Hindi naman masama yung sinabi ko. Hindi naman against sa God ang mga sinabi ko. Di ba? Pero
kung ating titignan, kasi pagod, the word of God ay nagkakasala po tayo when we hurt others. Okay? Nakakala natin, medyo mababaw lang po yun at magaan lang po yun. So, dyan mag-uupisa. So, ang gagawin po natin, we can ask God to forgive us. Okay? Papatawad naman ng Diyos eh. Diba? Papatawad talaga dahil tinatawad po tayo sa lahat. Kaya kapag nakapagsabi po tayo, nasaktan, of course, ang makakapagbago lang sa ating puso, sa mga speech natin, sa mga salita po natin, is to ask and repent. Pangalawa, kapag nakasakit po tayo in someone, lalo sa mga Kristiyano, gamat ito ay mahirap, sometimes dinidinay na lang na ito. Sinatago na lang. Both parties kinakalimutan na po ito, pero kailangan pa rin gawin. Pagamat ito ay mahirap. Di ba mahirap yun? Pupunta ka sa isang tao at humingi ka ng tawad to those injured. Nasaktan mo. Kasi naman ang party ko. Napakahirap po. Pero we must deal with that. Kailangan kasi talagang gusto natin tama ang takbo ng buhay natin bilang mga Kristiyano. Lahat, kahit malilit na bagay, ay gawin po natin. Kasi yan naman ang command ng Bible. Okay? Humingi po tayo ng tawad. Okay? Kaya, paalala, para sa atin, think before we speak. Isipin muna natin bago tayo magsalita. Why? Because you can never pick up all those things, all the feathers na kumalat. Hindi na natin pwedeng pulutin pa yun. Okay? The evil speaking, stop. You don't repeat it. Okay? If you must tell someone, tell God. Okay? Alam na po ng Diyos po. Kaya tandaan po natin, magiging accountable po tayo sa mga bagay na sasabihin po natin. Kapatid, magiging accountable po tayo sa lahat ng mga sasabihin po natin. Vow to become an encourager, not a critic. Ay, babalikan po natin maraming mga bagay na nangyari. Maraming pagkakataon na tayo ay nasaktan. Many of us have been hurt by someone. Okay? Maraming nangyari na sa iyo. Pero we need God to heal that wound. Kailangan pa rin maabot pa rin yan. Hindi pa pwedeng kalimutan yan, kundi kakalkalin yan. Darating ang panahon, kakalkalin yan. Ituturo mo siya, ituturo ka rin na hindi na-restore. Dapat po natin bigyan. Why? Because we need God to heal the wound. Kailangan magamot po yan. Now, tandaan po natin, maaaring nangyari na ito ng matagal, so biglang sabihin, nag-ugat na yan. Nag-ugat na yan, especially yung root of bitterness, ay hindi mo na basta-basta mapaplak out. Hindi ka kalimutan. Hindi. You need to get rid of bitterness. Yan kasi yung magiging dahilan. Kailangan makawala ka dyan.
Right? Kung ikaw naman yung naka-offend o siya yung naka-offend mo, again, as a Christian, we have to develop a forgiving spirit. Kailangan po natin po yun. Practice po natin po yun. Hindi natin alam kung ano po yung nasa puso ng bawat isa. God knows. Baka mamaya, merong nakatanim ng mga bagay. Kaya ito yung mahirap kasi. Kaya kinakalimutan kapag minsan nakasakit tayo ng iba, kinakalimutan na natin po yun. Wala na po tayong tapang na harapin. Punta sa isang kapatid para humingi ng tawad. Never na ginagawa natin po yun. Unless nabigyan ka ng courage ng Panginoon para pumunta doon, magagawa natin po yun. Unless na hindi ka bibigyan ng lakas, ay hindi po natin magagawa po yun. That's why we have to pray na bigyan po tayo ng courage and strength to make the wrong right. Okay? Kung hindi, magdudusa po tayo dyan. Dadalhin mo yan. Hanggat hindi, naisisitel po yan. Tandaan po natin, magbibigay ang banal na espiritu ng victory. Okay? Para sa atin. Lalo na kapag meron po tayong tinatanganan pa na kung saan nasabi po na dila po natin na course, baka mamaya dala-dala din ang mga pinagsabihan po natin po yun. Dadali niya rin po yun. Akala po natin okay po siya. Dahil Kristiyano po siya, o gano'n siya, magpapatawad po yun. Kaya dadali niya po yan. We need to deal. Kailangan po natin i-acknowledge ang mga bagay po niyan. Okay? We need to seek the guidance. Hindi may stuck po tayo. Hindi tayo makakaawa. Okay? Tututo po tayo doctrinally. Okay? Pero hindi natin maiiwasan ang mga bagay. Kaya pag dumating ang pagkakataon, nasundot po yan, i-disturb po. Hindi, maalis-alis yung tampo mo sa isang kapatid o galit mo sa kapatid. No? Kung titignan po natin, okay siya. Okay ka. Kasi, tinatago paano hindi na-deal ang isang mga bagay. So, James, bigla niyang isiningit ang bagay na ito. Switch po siya after yung regarding para sa pananampalataya, para sa buhay natin Kristiyano, kung paano lumakad. Kasi hindi ba kasi, pwede mo naman itikom yun Hindi tayong lumakad na ayos. Di ba? Walang makakapansin po nun Hindi ka nakakalabit at nagsalita, doon malalaman. Nakakala po natin ay ayos po. Again, salamat sa pag-type. Maraming salamat po Diyos sa bagay na aming natutunan. Practical po ito, pero kasama po ito sa aming paglakad bilang mga Kristiyano. Salamat po sa pagkat. Sa pamamagitan po ng aming Panginoon Kristo, na kung saan, bagamat, mahirap po ito, pero binigyan po kami ng kalayaan. Ang the Holy Spirit ay nasa amin po para to guide us, to control our tongue. Hindi naman po ang Panginoon, kundi lahat ng bagay na nakikita po sa amin habang kami po ay lumalakad sa aming pananampalataya para sa aming pamumuhay. There still wants us na to judge talagang totoo kung mga Kristiyano po kami.
Kaya salamat po sa pagkakataon po ito na minsan pa Diyos ay pinakita niyo po sa amin. As Christian, na kung saan ay inuhubog po ninyo kami. Minumul niyo kami sa pamamagitan ng mga mensaheng ito, sa mga natututunan po namin, ay patuloy Diyos na kumikilos at gumagawa po sa amin. Salamat po sa pagkubo. Salamat po sa concern mo sa buhay po namin bilang mga mananampalataya. Dahil ang purpose mo pang ginawa ay dumating kami sa dulan na magiging kamukha po namin ang aming Panginoon sa Kristo. Kaya maraming salamat sa pangdalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.